Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, si Aling Flor de Lisa halos mabaliw-baliw na sa pagkawala ng kanyang apo na si Adi. Kailan kaya matatapos ang bangungot na ito ng kanyang buhay? Si Mang Catalino at ang kanyang mga anak, 20 taon nang hinahanap ang isa't isa. Hindi ko lang anak ng Panginoon na huwag kayong babayaan. Pataruan niyo lang ako ng bukulang ko. Huwag po kayo mag-alala po, hindi po kami galit po sa inyo kahit po sobra pong pagkukulang niyo po sa amin. Wala silang kamalay-malay. Halos pareho lang pala ang mga lugar na kanilang pinupuntahan. Black sheep mang ituring nina Edmond at Eva ang anak nilang si Jemark. Nung ito'y nawala, kanila pa rin itong hinahanap-hanap. Pinapasa Diyos na lang namin siya na sana nga ganyan wala man sa kanyang mangyari dahil sa ang nasa isip ko na lang sa baka balang araw mga mag-edad siya ng 15 pataas sa baka makinig na rin sa amin o magbago ng ugali. Samahan niyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay niyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Apo ni Aling Flor de Lisa si Adi, pero anak kung ituring na niya ito. Siya na kasi ang nagpalaki rito at siya na rin ang pinaka-nagdusa nung ito'y nawala. Sa tindi ng kanyang mga hiyaw at tili, sa unang tingin, mapagkakamali ang wala sa katinuan si Aling Flor de Lisa, 48 years old. Ngunit pag humupa na ang tensyon, malalamang mabaliw-baliw lang pala ito sa nawawala niyang 7 taong gulang na apo na si Adi. Ganyan talaga siya pag na nangyayaring ganyan. Dahil mahal na mahal yung apo niyang kauna-una ako. Sa katunayan, mula kasi pagkasilang, sa poder na ni Aling Flor de Lisa lumaki at nagkaisip ang bata. Ako talaga nagpaano sa batang yun. Nagpalaki talaga ako talaga ang nag-ano. At yung ina nga, naghahanap buhay. Bihira siya umuwi. Matagal na panahon din daw na hindi pumapasyal sa kanila ang ina ni Adi. At ang araw na muli naman na silang nagkita, halos isumpa naman na raw niya. Nitong nagdaang Marso, bigla na lang daw bumisita sa kanila sa Norzagaray, Bulacan, ang ina ni Adi na si Mayet. Kagagaling lang daw nito sa Antipolo. Buwan ng Marso, umuwi yung anak ko. Kinuha niya. Ang sabi ko naman, mainam naman ko, kukuha naman sa akin yung batang iyan. Ako'y nahihirapan talaga. Kasi sabi niya, sige, ako na mag-aalaga nito. At Walang kamuang-muang si Aling Flor de Lisa. Malaking pagkakamali pala ang naging desisyon niya. Dahil ilang araw lang pala, nawala na si Adi habang nasa pangangalaga ng kanyang ina. Hindi pa raw sana nila malalaman na nawawala si Adi, kundi dahil sa mga pamangkin ni Aling Flor de Lisa na nakapanood ng aming programa, 2 linggo na ang nakararaan. Dito nakita nilang kasama ang larawan ni Adi sa mga litrato ng mga taong nawawala. 4 years old, si Hadi Cruz. 10 years old, sinasabing taga Bulacan. Bagamat kahawig nga ng bata si Adi, iba naman ang ibinigay nitong pangalan. Miyerkules Santo. Ang sabi sa akin ng pamangkin ko, pamangkin sa apo naman yun. Sabi, yung apo mo'y nawawala. Sabi ko, ba't nawawala nasa kanyang ina. Nung una, ayaw pa nga itong paniwalaan ni Aling Flor de Lisa. Ngunit nung hindi na nagparamdam sa kanila ang ina ni Adi, tumibay ang masama niyang hinala. Dito na nagsimulang mag-alala ang mga nagmamahal kay Adi. Erika, namimiss mo na si Kuya Adi mo? Alam mo kung nasaan siya? Wala.
Saan siya nagpunta? Sa villa. Nalungkot ako ganun. Tapos napangarap ko na inuwi daw ng nanay niya rito. Umiiyak yung bata, gusto na raw umuwi. Kaya pala napangarap kong ganun. May nangyari pala sa batang yun. Ayon sa kanila, hindi normal ang takbo ng pag-iisip ni Adi. Ito marahil ang dahilan kung bakit ito napahiwalay sa kanyang ina. Ang isip kasi hindi niya kayang pagsabihan na yung matinong tao na iba talaga ugali niya. Kasi talaga yung batang iyon, mapakalikot, baka kala niya ang garay, parang Maynila na nakakauwi. Kaya naman sa tuwing nakikita ni Aling Flordelisa ang mga kalaro ng kanyang apo, wala siyang ibang magawa kundi ang maalala ito. Maraming kalaro dito yun eh. Pag umaga na lang, lalabas na siya ng bahay. Tapos may mga dalang pagkain siya, binibigyan siya ng mga ano. Yung ano niya, yung parit-parito siya. O sasabihin, pengin ng pera. Iyan, hindi pumapayag na ngayon ng piso, basta't 5. At kung hindi na siya nagkakasya sa mga alaala ng pinakamamahal na si Adi, wala nang ibang magawa si Aling Flordelisa kundi ang magdalamhati. Kung nakukuha ako, bigla na lang akong umiiyak na lang akong bigla. Ayon kay Aling Flordelisa, Chester Alan de los Reyes ang buong pangalan ni Adi. 7 taong gulang na raw ito ngayon. Maliit daw si Adi at medyo bungal at Mayet daw ang pangalan ng kanyang ina. Dahil nga hindi personal na napanood ni na Aling Flordelisa ang litrato ni Adi nung i-flinash ito sa aming programa, inimbitahan namin sila sa aming opisina para sila na mismo ang magkumpirma kung ang batang tinutukoy ay ang apo nga ni Aling Flordelisa. Si Toto Garcia, 4 years old. Si Hadi Cruz, 10 years old. Sinasabi na. Sigurado ka na yun? Siya ba talaga? Hindi nga, pamangkin ko. Hadi Cruz man ang pangalan. Sigurado raw si Aling Flordelisa. Yun na nga ang nawawala niyang anghel. Kaya naman agad na namin silang sinamahan sa kinaroroonan ng bata. Ang Hadi Cruz na nasa larawan, nandirito sa JFC o Jose Fabella Center, isang shelter para sa mga taong napulot sa kalsada. At bago pa man marating ni na Aling Flordelisa ang lugar, amin ang nakausap ang bata. Ano pangalan mo nga ulit? Ate. Adi, ano? Kus. Ilan taon ka na? Saan ka nakatira? Bulacan. Saan sa Bulacan? Alam mo kung saan? Anong pangalan ng nanay mo? Mayet. Ayon sa kanya, iniwan daw siya sa isang mall. Iwan. Iwan kanino? Nanay. Saan ka iniwan? Saan? Sa M. Anong gagawin niyo daw sa SM? Bili. Ng ano? Damit. Nung mapunta siya dito, malinis siya. Malinis siya, tapos meron siyang damit sa backpack. Kasi ang sabi nung bata, iniwanan siya ng nanay. Mahirapan kaming hanapin dahil yung mga detalye, hindi sila makapagbigay.
Kung si Adi ni Aling Flordelisa daw ay makulit at layas, ang Hadi Cruz naman dito, tahimik lang daw at pirme. Kung mapapansin ninyo, hindi siya masyadong responsive. Pero parati lang siya nakatingin sa'yo. At yan ay parating na sa office. Kahit na sawayin mo, mayat maya nandyan. Mayat maya nandyan. Pero pag inutusan mo naman, nakakasunod. Kunyari mo, o sige nga, punasan mo nga yung table. Marunong siyang magpunas. Wala mang maibigay na malinaw na impormasyon ng bata. Nag-iba naman ang reaksyon nito nung ipakita namin ang larawang ito. Ito, tingnan mo to. Sino to? Sino? Ikaw? O, sino to? Sino to? O, ito, sino to? Ang pagkakakilala ng bata sa dala naming litrato, ang konkretong pruweba na si Hadi Cruz ng JFC at si Adi na apo ni Aling Flordelisa, iisa. Maya-maya lang, narating na ni na Aling Flordelisa ang JFC. Nasaan? Nasaan? Ang kanina'y hysterical na si Aling Flordelisa biglang nakalma nung nakita si Adi. Siya po ba yan, Nay? Diyan ka nagpunta. Sino? Ha? Sino nag-ano sa iyo? Ha? Ayun, sinakay siya doon. Sinakay ka ba doon? Sinakay ka? Ah, saan ka? Si Mayet. Mayet. Ha? Umalis ka sa bahay. Umalis. Umalis ka sa bahay? Ano? Iwan. Hiniwang ka. Saan niyo nakuha mo siya? Po sa GMA. Sa Timog po. Doon sa May kamuning. Sa Maikamuning. Doon namin nakuha yan. Nakaupo po siya. Pero, malinis na siya. Kaya lang, iyak ng iyak. Iyak din siya ng iyak. Sino ba ako? Nanay. Una. Sila. Ito, sino ito? Oh, Ire. Lone. Kilala eh. Gusto mo na umuwi? Sabi ka na sa atin. Sa Erika. Sa muli nilang pagtatagpo, hindi na nila kinailangang pahabain pa ang usapan. Sapat nang tumapos sa kanilang pangungulila ang higpit ng yakap nila sa isa't isa. Masayang masaya ako. Nakita ko siya. Siyempre hindi na ako yak. Nakita ko na siya. Masaya na ako sa kanya. Simula na ngang muli ng maliligayang araw ni Aling Flordelisa dahil ngayon kasama na niya si Adi. Sisiguraduhin na raw niyang hindi na mawawalang muli si Adi para ang marinig na umaalingaw-ngaw sa kanilang tahanan, hindi na hiyaw at tili ng pighati at pagdadalamhati, kundi ng tuwang dala ng saya at pag-asa. Gaano man tayo kaabala, importante pa rin makapagpahinga at makapamasyal. Pero papaano kung sa oras ng ating paglilibang, makalimutan man natin ang trabaho, dinadalaw naman tayo ng ating mga personal na problema. Pamamasyal ang pinakalibangan ni Mang Catalino, 52 years old. Sa kanyang day off, pinapahinga niya ang kanyang katawang bugbog sa isang linggong pagtatrabaho. Dito ka sa mall pag-araw ng linggo kasi dito ako namasyal. Nalilibang ako. Butas man ang bulsa, nabubusog naman daw ang kanyang mga mata sa samut-saring paninda na kanyang nakikita. Pero kapag nagsawa na siya sa kawi-window shopping, nature tripping naman ang kanyang gimmick. Minsan, pumunta ako dito, mamasyal. Kasi dito, magkaroon ko ng katahimikan at magkaroon ko ng peace of mind. Ang hinulugang taktak ang paboritong tambayan ni Mang Catalino. Maliban sa malapit sa kanyang tirahan, dito rin daw siya sumusubok humugot ng pag-asa. Pag-asang muling makasama ang dalawang anak na mahigit 2 dekada na niyang inabandona.
ako dapat ang maging isang haligi ng tahanan na sandigan nila sa lahat nila ng pangailangan. No, meron silang problema, pero naging isa akong irresponsible din na ama sa buhay nila. Kwento ni Mang Catalino, nabuwag ang kanilang pamilya nung panghimasukan ng kanyang biyanan ang pagsasama nilang mag-asawa. Yung biyanan ko ay lagi nagpaparinig na kung sila lang daw, hindi sila magugutuman kung walang dayo na pumunta roon. Ibig sabihin, sa akin pinaparinig yung salita na yun. Ang maaanghang na salita ng biyanan ang nagtulak sa kanya para magbanat ng buto sa Maynila. Pero tila minasama pa raw ang pagsisikap niyang ito. Sa halip na padalang ko yung mag-ina ko ng pera, na baliwala lang siya. Kasi yung panakot ng biyanan ko sa akin na pag umuwi daw ako, papatay ako doon sa mga kapatid ng asawa ko. Doon na raw nagwakas ang magagandang pangarap ni Mang Catalino para sa nooy mga musmus pa niyang mga anak. Ngayon, makalipas ang mahigit 20 taon, palagi raw siyang kinukutuban. Yun na nga iniisip ko na minsan, mari makasalubong ko rin sa kalsada. Pero kung talagang yan ay anak mo, at was nang makilala kayo, iba na yung pakiramdam mo dyan. Iba talaga. Iba yung pintig ng puso maramdaman mo kasi nagaling din sa iyo yung kanyang buhay. Kaya't sa pagsabak ni Mang Catalino sa kanyang trabaho bilang construction worker, hindi mawaglit sa kanyang isipan na minsan din siyang naging marupok na haligi ng tahanan. Kami mubuo ng bahay, pinatayo namin hanggang matapos. Pero yung aming pamilya, hindi namin mabubuo. Sa rason siguro na ang nagpupundar din siguro sa pamilya, mahina rin. Katulad ko, mahina rin ko dahil wala akong lakas loob na hindi ko pinaglaban yung pamilya ko. At tanging kapatawaran ng 2 anak ang kukumpleto sa tila nagiba niyang tahanan. Sana patawarin niyo ko sa akin mga ginawa niyo. Yung magkukulang ko, alam ko, hindi nyo tanggap ang nangyari na ito sa buhay natin. Naghiwalay tayo, hindi mo ko yun ng maliit pa. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tayo nagkita. Hindi ko lang anak sa Panginoon na huwag kayong babayaan. Patawarin nyo lang ang anak sa bukulang ko. Sa naaalala ni Mang Catalino, Cecilia at Michelle ang pangalan ng kanyang mga anak. Sa kanyang pagtansya, maaring 17 at 22 anyos na ang mga ito ngayon. Iniwan daw niya ang kanyang mag-iina sa Camarines Sur. Nakipag-ugnayan kami sa Camarines Sur at doon napag-alaman na wala na pala doon ang magkapatid. Sa halip, laking gulat namin na ilang di pa na lamang pala ang layo nila sa nananabik nilang ama. Dahil dito sa Teresa sa Rizal, kasalukuyang tumutuloy ang 2. Ilang kilometro lang ang layo sa Antipolo kung saan nakatira si Mang Catalino. At tila totoo nga ang kasabihang kung ano ang puno, siya ring bunga. Dahil gaya ng kanilang ama, hangout din ng magkapatid na Cecilia at Michelle ang mall na ito na siyang dinarayo rin ni Mang Catalino. Usually kapag wala kaming trabaho, pupunta kami dito sa mall, kumakain, nagsha-shopping. Katulad ng kanilang tatay, pamamasyal din ang libangan ni na Cecilia at Michelle para panandali ang makalimutan ang pangungulila sa hinahanap-hanap na mahal sa buhay. Sa simula po kasi nung bata pa ako, yun siya na lang po talagang pinapangarap ko makita. Ang gusto ko lang naman po, makita po siya tapos, sabihin niya sa akin na kahit minsan hindi niya naman kami nakalimutan. Ayon daw sa kwento ng kanilang ina, irresponsableng ama si Mang Catalino. Kaya daw po sila nagkahiwalay kasi nga raw po ang iba daw po ugali ng papa ko. Pati daw po ako, gusto daw po akong patayin. Lagi daw po siya na nag-aaway. Tapos tinutukan daw po ako ng kutsilyo. Tapos binabaligbag daw po ako sa kwarto daw po.
At ang paghihiwalay ng araw na yun ng kanilang mga magulang ang simula ng kalbaryo nilang magkapatid. Lumaking malayo ang loob ni na Cecilia at Michelle sa kanilang ina dahil imbes na arugain, para raw kasi silang mga kuting na ipinamigay sa iba nilang mga kamag-anak. Kaya't sagad hanggang buto ang hinanakit nila rito. Parang hindi na namin po mapatawad yun si Mama. Kasi tinakwil na po kami eh. Sabi niya nga po, wala na daw po siyang pakaalam daw po sa amin. Bahala na daw po kami magkapatid kahit daw po magpakamatay na daw po kami pareho. Kaya ang pagmamahal na hindi nila nakuha sa ina, nais nilang maramdaman sa ama na kailanman hindi pa nila nakikilala. Pa, gusto ko na po kayo makita. Hindi naman po ako sa inyo nagagalit. Basta ang importante lang po, magkita lang po tayo. Kasi sobra pong miss na miss ko na po kayo. Huwag po kayo mag-alala po, hindi po kami galit po sa inyo kahit po sobra pong pagkukulang niyo po sa amin. Mahal na mahal namin po kayo ng kapatid ko. Hindi pala nagkakalayo ng lugar ang 20 taon nang naghahanapan na sina Mang Catalino at ang kanyang mga anak na sina Cecilia at Michelle. Pareho lang pala silang nasa may bandang Antipolo. Sa kanila kayang pagkikita, may madama kaya silang lukso ng dugo para sa isa't isa. Sa aming pagtitimbang, hindi malayong minsan nang nag-cruise ang landas ng mag-ama dahil halos pareho lang ang lugar na kanilang pinaglalagian. Pero dito sa aming programa, gusto naming formal nang magkakilala sila. Kaya't upang matuldukan ang 20 taong pangangapa nila sa bawat isa, minabuti naming isama ang magkapatid na Cecilia at Michelle sa bahay ni Mang Catalino sa Antipolo. Wala po akong inisip. Kanina po nasa simbahan po tayo. Wala po akong ibang ipinagdasal sa Diyos, kundi ang tanggapin niya at makita siya ngayon. Nung mga sandali namang yon, pinapalipas ni Mang Catalino ang maghapon sa kanilang bakuran. Walang kamuang-muang na makikilala na niya ang mga anak na 2 dekada na nung huli niyang nakita. May tatanong lang po sana namin. Ano ba si Catalino po? Meron po ba kayo pong kilala po na Maria Cecilia? Meron. Po. Kilala niyo po ba si Merlinda Coderes? Kilala ko. Kaya pala yung anak ko. Tumarin niyo ako. Malaki po kabalik ko sa inyo. Iniwan ko kayo. Thank you, Lord. Pasalamat ako yung Panginoon. Binigay mo at magkita tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sininig mo po. Maraming po. Thank you po. Tagal ko na saan hanggang makita tayo, pero una ng pagkataon. Pinalangin ko rin sa Panginoon na makita tayo. At pasalamat ako dahil di rin tayo binigo. Ang mahigpit na yakap ni Mang Catalino sa mga anak, pumatid sa 2 dekadang pananabik nilang mag-aama sa isa't isa. Simula nung pagkabata ko, wala na po akong ibang inisip kundi yung makita kayo. Kaya nung nagkaroon po akong pagkakataon na hanapin kayo, ginawa ko po yung lahat para lang makita ko kayo. Dahil si Mama, hindi magkakamali namin. Sa kanilang muling pagtatagpo, isang pangako ang binitawan ni Mang Catalino sa kanyang mga anak. Kaya nga ngayon, gusto ko magsama-sama tayo at
Doon natin buuin yung ating pamilya. Ha? Hindi na tayo maghiwalay pa. Ito anong mangyari. Ha? Gusto magkasama-sama tayo. Po, sana po ba sa pagbitaw niyo ng pangako sa amin, huwag niyo na po bibitawan. Tama yun. Kahit anong mangyari, hindi tayo maghiwalay na. Ang pangako niyo po yan sa amin. Oo, tama yun. Sama-sama tayo. Kaligayahan ng kahit sinong magulang na mabuo ang kanyang pamilya. Kaya para kay Mang Catalino, minsan man siyang naduwag na ipaglaban ang kanyang pamilya, hindi na niya hahayaang mawasak pa ang pundasyong itatayo niya sa pagitan nilang mag-aama. Black sheep kung ituring ni na Edmund at Eva ang kanilang anak na si Jemark. Pero kahit ilang sakit ng ulo pa ang idinulot nito sa kanila, nung ito'y nawala, abot hanggang sukdulan pa rin ang kanilang pag-aalala. Ang mga magulang, kahit isa o isang dosena pa ang mga supling, iisa lang ang nais para sa kanilang mga anak. Mabigyan sila ng maayos na buhay. Ganitong-ganito sina Edmund at Eva sa kanilang mga anghel. Dinadala ko sila sa mabuti. Yun ang alam ko dahil siyempre sino namang magulang ang isang anak tuturuan ng halimbawang masama. Gusto namin talagang yung kahit nga sabi kong kami mahirap lang, yun ang pangarap namin kahit paano yung makapagtapos ang mga anak namin sa pag-eskwela dahil alam kong yun lang naman talaga ang may ipamana namin sa kanila kung sakaling sila magsipag. Pero paano kung ang isa sa iyong mga anak, maaga pa lang, tila naligaw na ng landas? Si Jemark o Mac-Mac, panganay sa 6 na anak ni na Edmund at Eva. Sa magkakapatid, siya ang itinuturing na black sheep. Bigla-bigla rin daw kung ito'y mawala. Basta't nasa amin, ang isip niya laging Patiralayas. yung laging ang isip niya laging parang aalis siya. Nasa Bicol siya nung nadoon pa kami. Nakapunta doon dito sa Santa Cruz sa Laguna. Siya lang mag-isa talaga, sa totoo lang yan. Sabi ko, ba't kaya ito batang ito ganito? Matalino sana talaga yun, hindi sa pag-iyabang. Bukod pa sa pagiging gala, sanay rin daw si Jemark mag-imbento ng istorya. Sa totoo lang, magalang yun. Pero yung magaling ang gumawa din minsan ng kwento na kahit hindi naman sinasabihan namin, ang sasabihin pagdating na sa ibang tao, ganun ganyan. Kaya sabi ko nga, sinasabihan na nga nito minsan, sabi ko, alam, ikaw makmak-anyamak, yang ipapahamak mo anyang ama mo. Dahil pasaway, nagdesisyon sina Edmund at Eva na pansamantalang iwan si Jemark sa tiyuhin nito sa Bicol, habang narito silang buong pamilya sa Cavite. Binibigyan namin siya ng leksyon na sabi ko, pag nagbago ka na't kukunin namin ikaw dito. Subalit nitong 1 linggo lang, nakatanggap sila ng balita. 1 buwan na palang hindi umuuwi sa kanilang tahanan sa Bicol, si Jemark. Alam kong hinahanap din kami noon. Hindi naman kami, alam namin na hindi talaga kami makukuha noon dahil sulok nga ito. Kaya ito lang pangyayaring ito ang medyo nag-aalala talaga kami. Siguro naisip ko manainip yung bata. Kaya nangyaring ganoon. Na umalis nga siya, siyempre alam niya na nasa Cavite kami. Sa kabila nito, may magagandang alaala pa ring iniwan sa kanya ang anak. Katulad na lang ng parehong pagkahilig nila sa musika. Kahit paano, namimiss ko talaga yung mga kwande niya dahil magaling nga siyang kumanta tapos sumayaw. At sa tuwi-tuwi na, wala siyang ibang ninanais kundi magbago na sana ang anak. Kami yung parang minsan, tumigas na din yung loob namin na parang sanay na din kami nung ganun yung batang yun na lagi siyang wala sa amin, pero pinapasa Diyos na lang namin siya na sana nga ganyan wala man sa kanyang mangyari dahil sa ko ang nasa isip ko na lang sa ko baka balang araw mga mag-edad siya ng 15 pataas sa ko baka makinig na rin sa amin o magbago ng ugali. Ayon sa kanyang mga magulang, 12 anyos na si Jemark. Payat daw ito at may palatanda ang 2 nunal sa gilid ng kanyang kanang mata.
Ilang araw matapos naming makapanayam ang mag-asawa, nakarating sa amin ang balitang may batang mula pa raw sa Bicol na itinurn over sa Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Nung ihambing namin sa larawan ni Jemark ang tinutukoy nilang bata, lumakas ang aming kutob. Hindi malayong ito nga ang nawalay na panganay ni na Edmund at Eva. Galing daw po siya ng Bicol, tapos kasama niya ang mama niya. Papunta raw po sila ng Cavite. Hindi niya alam kung saan lugar sa Cavite. Pero kung pagbabatayan ang kwento niya kung paano siya nakarating ng Maynila, hindi nagtutugma sa kwento ni na Edmund at Eva. Nakatulog po ako sa bus. Tapos pagising ko po, wala na yung magulang ko. Ayon pa sa Bicolanong bata, 3 araw siyang kinupkop sa isang bus terminal sa Maynila bago siya tuluyang itinurn over sa mga kinauukulan. Malayong malayo ang kwento sa nangyaring pagkawala ng anak ni na Edmund at Eva. Pero nung tinanong na namin sa batang ito ang pangalan ng kanyang mga magulang, Ano pangalan ng nanay mo? Eva, Yung tatay mo? Edmond, Edmond. Nasubukan mo na ba dating maglayas? hindi ko. Mabait ka bang bata? Minsan po, makulit rin. taliwas sa kwento ng kanyang mga magulang, iba ang tingin kay Jemark ng mga tao rito sa shelter. Sa tingin ko sa kanya mabait siya. Wala naman kasi siyang hindi man siya nakikipag-away Hindi gaya ng mga ibang bata namin dyan. Nakikipag-away sila kahit mga bago pa lang. Gawa-gawa man ang ibang kwento ni Jemark, isang bagay lang ang totoo, ang pagnanais niyang makapiling na ang kanyang mga mahal sa buhay. Gusto ko na po umuwi. Bakit? Wala po. Nalulungkot pa ako, hindi ko kasama yung mga kapatid ko. Kasi yung mga magulang ko. Aminado rin si Jemark, hindi siya naging isang ulirang anak. Pero kumpiyansa siya na sa kabila nito, hinahanap pa rin siya ng kanyang mga magulang. Hinahanap ka kaya ng nanay mo? Opo. Bakit mo nararamdaman yun? Siyempre, magulang mo yun. Anak ka nun, hindi ka nang iwanan. Sana po ko nanonood kay Ma. Kunin niyo na ako dito, Ma. Para makapiling ko ng mga kapatid ko. Dahil sa aming narinig, kinabukasan, mabilis naming binalikan si Edmond sa kanilang lugar sa Cavite para sunduin at dalhin sa RAC. Hindi na nakasama si Eva dahil kabuwanan na ng kanyang pagbubuntis. Wala siyang kaalam-alam na matutuldukan na ang lahat ng kanilang pag-aalala sa nawawala nilang panganay. Ilang saglit pa, makalipas ang mahigit 1 buwan, ang muling pagtatagpo ng mag-ama. Ano yung kamay sugat ka ba? Upo po kayo, sir. Karating ka dito, Vic. Ang alibughang anak, hindi napigilan ang pagtangis ngayong katabi na muli niya ang kanyang ama. Lumitim ka yung... Bakit umalis ka ng Bicol? Doon kinanti mo. Ha? Ayoko doon. Bakit? Bakit ayaw mo doon? Sa huli, pinangaralan na lang si Jemark ng kanyang ama. Sana pag nadong ka na sa kubo, huwag ka na uling gagawa ng ganyan, ha?
susunod ka na sa akin. Pag pinapangaralan ko, dapat kung ano yung masama, huwag gagawin na ano. Ano ang sasabihin mo sa akin at naglayas ka doon sa Bicol? Sorry. Ha? Sorry. Basta't huwag nang gagawa ng kwan uli, ha? Opo. Magpakabait. Tunay ngang walang kaparis ang pagmamahal ng magulang sa anak. Na kahit ilang beses mang maligaw ng landas ang anak, hindi pa rin magsasawang umunawa at umalalay ang bawat ama at ina. Sobrang ang saya ko talaga dahil makakapiling ko na itong panganay ko. Ang gagawin ko na lang ng paraan para hindi siya umalis. Sa pagtatapos po ng episode na ito, buong pagmamalaki naming ibabalita sa inyo na umabot na sa 207 ang bilang ng mga taong nawawala na nahanap na namin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tagumpay po natin lahat ito, kaya't ipagpatuloy nyo sana ang pagbibigay sa amin ng inyong mga tulong at dasal upang madagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang matutulungan nating mabuo muli. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangulila, natira na lamang ay alaala.